Samantala, hindi pa rin naibabalik ang supply ng kuryente sa nasa 700,000 bahay sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Glenda. Sa gitna nito, humiling ang National Transmission Commission o Transco ng 4 na sentimong dagdag singil sa kada kilowatt hour. Bagay na inalmahan ng mga consumer. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Posibleng magkaroon uli ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Yan ay kung maaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang hiling ng National Transmission Corporation o Transco na 4 na sentimong dagdag sa kada kilowatt hour. Tatawagin daw itong feed-in tariff allowance o feed-all na bagong item na lilitaw sa bill. Gagamitin daw ang makakalap na pondo bilang incentive para sa pagdevelop ng wind, solar, biomass at hydropower projects sa bansa. Sa darating na Agosto sana ang hiling ng Transco para simulan ang pagpapatupad ng dagdag singil na papasanin ng lahat ng consumers sa bansa. Wala pa mang tugon ng ERC tungkol dito, marami na ang umaalma. Siyempre mahirapan dahil bukod sa maliit ang kita namin, babayad pa kami lahat, tubig, ilaw, tsaka kuryente. Dapat babaan yun. Itataas nila kuryente, tapos ilang buwan din naman nawala ng kuryente yung tao. Kagaya po sa probinsya namin, halos mag-iisang buwan na wala pa rin kuryente sa Quezon. Ang hiling na dagdag singil lumutang sa gitna ng pag-amin ng Department of Energy sa nakaambang power crisis sa susunod na taon. Ang pagdedeklara ng State of National Emergency ang nakikitang solusyon dito ni Energy Secretary Jericho Petilla para maibsan kundi man tuluyang maiwasan ang unang ibinabalang 20-day rotating brownout sa Luzon. Pero sa kakatapos lang na sona ng Pangulo, walang nabanggit na emergency powers. Sa halip, inutusan niya si Petilla na makipag-ugnayan sa Joint Congressional Power Commission, ERC, industry players at mga consumer para malutas ang napipintong power shortage sa 2015. Tingin ni Petilla, baka hindi talaga binanggit ng Pangulo ang issue dahil hindi ito ang tamang panahon. Siguro it's also not the appropriate time to actually say it. No? Because it can mean anything. It can be a cause of panic. I don't mind as long as huwag rin akong singilin. Ayon naman sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, hindi na dapat magpatumpik-tumpik pa ang gobyerno. Ngayon tila kay Petilla na ipinaubaya ang problema. The ball is in his hands. Set a clear timetable and then set a transparent process that will inspire or restore confidence among all groups. Bukod sa nakaambang power crisis, malaking problema din ngayon para sa DOE ang pagbabalik ng kuryente sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Glenda. Sa datos ng National Electrification Administration o NEA, halos 700,000 bahay pa rin sa iba't ibang probinsya ang wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Karamihan sa Bicol Region kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Albay. Ganoon din sa Bataan, Zambales, Quezon Province at Laguna. Bukod sa laki at lawak ng pinsala ng bagyo, malaking hamon din daw sa operasyon ang kakapusan ng pondo. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.